ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayan mga idol, yan, ginagawa natin yung nakapatong lang sa lupa. Ginawa na ng dawil. Ginawa ng dawil kasi magpo-flooring po sila flooring nila. At saka nakabaon na yung steel post namin. Ayan. Kung mayroon mo lang kayong mga katanungan, okay, pwede kayo mag-message dito sa video na ito. Huwag kayong kalimutan na i-like ang video na ito at saka mag-comment, i-share na rin, at saka huwag kalimutan din i-subscribe yung idol nyo si Lloyd Karan Vlog. Ayan. At huwag mo rin kalimbangin, kalimutan kalimbangin, i-reveal all na lang po para mas masaya. Ayan. Yan yung kaibigan mo na yan, nakapula ng jacket, si Felix yan. Yan ang isa sa magaling na leader. Samahan namin dito. Mabilis magtrabaho yan. Minsan mga trabaho nila 3 days tapos kagad yung mga kontrata. 3 days. Mabilis at saka pulido yung trabaho. May kalidad. Kailangan kasing ipulido ang trabaho at may kalidad din para din ang mga customer at sa mga kliyente balik ng balik, di ba? Babalik sila at babalik din sila sa hawang kukunin kayo ulit kung may kapagawa pa sila. Yan. Bira. Yan ang
mga technique paano magtayo ng isang building or garahe ng mabilisan at saka simple lang. Kailangan na kasi i-fabricate mo na yung beam at saka trusses. Fabricate mo na lahat, matapos dalhin dun sa area. Doon nyo i-fabricate sa area na mas komportable kayo. Malilim, wag yung sa area na delikado. Bago, ang ginawa namin, nilayout mo na. Tapos na fabricate yung beam at saka trusses, nilayout namin. Yan, nilayout namin. Tapos tinayo yung poste. Nung natayo ng poste, nilagyan ng mga brace para magtibay siya. Saka nilagyan ng dowel sa ilalim, sa baba. Para sa matibay rin siya pagtapos ng flooring. Ayan. Tapos na tayo ng poste, pinaas na namin yung trusses, yung 4 na trusses. Ang trusses namin dyan is good morning style. Good morning style ang ginawa ng trusses na yan. Katapos na naakyat na yung trusses, yung 4 na trusses, saka sinundod yung beam. Inuna namin sa likod, 3 beam yung sa likod. Yan, nakaplastada na si Boss Felix yan, no? Grabe na posisyon yan, no? Nagkakuha yan. Parang sumabit siya, di ba? Hinigaan pa niya. Downhill, uphill ang ginawa dyan at saka overhead. Lahat ng posisyon sa welding. Downhill, uphill, overhead at saka yung horizontal at saka vertical. Pero maingat din kasi yung tubular manipis. Kaya huwag masyadong marunong ka mag-control ng kamay para hindi ka mabutas. Kasi pag mabutas yan, wala na, singaw na. Pangit yung kuwan. Ang tawag yan is welding failure. Welding faults. Tawag. Nang matibay din talaga. Kung mayroon na kayong comment lang kasi baba, tanong lang kayo anong katanungan about sa mga welding. Mainit. Mainit ang area pero kayanin ko para sa ekonomiya. Yung mga kasama ko si Idol Kupol. Ito to. Pinirkuhaan natin ng video habang nagatulong. Abot po tayo. Hindi na tayo na nag-video lang. Tumutulong tayo. Para may souvenir ba. Tapos yung project na ito. Ang estimated ito 3 weeks. Tapos na ito. 3 weeks. Affordable lang po yung kontrata na yun. Hindi rin malulugi yung nagpakontrata. Ayan, no? Ayan. Overhead na yung ginagawa ni Boss Felix. Overhead na posisyon na ginawa niya. Ang gamit ng welding rod dyan is 60-13. 60-13 kasi comfortable siya. Hindi pwedeng gamitin yung 17-18 kasi yung 17-18 pang heavy-duty ka, malapakapal na siya. Mahirapan magtunaw yung portable o inverter na welding machine. Yung 60-13 na ginagawa. Kadalasan kasi yung ginagawa sa lalo na pagkakabit sa tubo, pagdudugtong ng tubo ay yung 60-11. Kasi ang pag-welding kasi ayun itong proseso sa pagdudugtong ng tubo o steel plate. Kailangan siya may tinatawag siyang groove o groove weld. Meron tayong dalawang klase ng pag-welding. Yung isa fillet weld, ang yung isa groove weld. Ang fillet weld, yung idudugtong mo lang yung dalawang steel plate. Wala siyang vertical, horizontal. Idudugtong mo lang siya na wala siyang groove. Baga, yung isa nakahiga, ang isa nakatayo. Doon sa plate mismo, hindi yung sa dunuhan. Yun ang fillet weld. Yung groove weld naman, idudugtong mo yung dalawang bakal sa duluhan o end-to-end ang dugtungan niya. Kaya groove weld ang tawag. Ginagawan mo na siya ng groove bago siya wini-welding. Pagkatapos mo dugtong yung may groove na duluhan, na may groove, doon mo papakainan. Kapalan mo yung ilalim. Ang tawag nun is root pass. Ang tawag nun is root pass. Root pass ang tawag nun. Kailangan, pag mag-root pass ka, kailangan mo ng mayroon siyang tinatawag na keyhole. Doon mo ipapapasok yung welding.
para sa lalim hindi mo na kailangan mag-welding sa lalim. Oo. Yun na mismo yung keyhole na yun. Oo. Lalabas ang welding doon. Siyang automatic tapal sa doon, tapal sa ilalim, tapal sa taas. Pagkatapos ng root pass po, ang ginagamit natin yung welding yan is 6011. Saka na tayo mag-half pass. Pangalawang ko na yun, tapal, half pass. Ang last niyan is capping. Capping ang last. Yan ang proseso sa pag-welding. Could be steel pipe, steel pipe, carbon steel pipe, carbon steel plate. Ayan. Kasi sa TISDA po, meron tayong tinatawag na welding steel plate o welding steel pipe. Yung dalawa yan. Welding steel plate using SMAW or welding steel pipe using SMAW. O dalawang module yung sa SMAW, shielded metal arc welding. Welding steel pipe using SMAW at saka welding steel plate using SMAW. Pero sa SMAW, isang kuwan lang siya. Isang module lang siya. Isang kuwan lang core. O one core lang yun sa SMAW. Meron siyang, ang tawag doon is ang core niya ay welding steel plate and pipe, steel pipe using SMAW. Yun na yun. Yan, pinakabit na yun na po yung steel press natin. Nilalagyan siya ng member, o yan ang member. So, ang ginawa kasi nandyan is malaki yung beam. So, kailangan siyang dinugtungan ng tubular yung trusses. Kaya dinugtungan siya na humaba siya. Kaya dinagdagan siya ng member. Yan. Kailangan lang siya marunong magka-idea kung paano i-gawa ng remedy. Minsan may kulang o may mali. Ginawa ng remedy yan. Morning type lang. Kita ko siya sa dulo. Mayroon siyang may pahaba siya. Yan paano dinugtong yung paano dinugtungan yung trusses. Yan. Naglagay mo na siya ng balagbag sa ilalim para hindi siya baluktot o hindi tabingi. Hindi tabingi o hindi baluktot yung dinugtong na tubular. Ayan, morning type na kita mo yan. May pahulog. Dalawang katip yan, pataas, pagulusok ng kanan, at saka sa baba naman, pagulusok pa kaliwa. Yan. Ng morning type na trusses. Bira-bira mga magigiting na builder yan si Boss Felix ay magaling yan sa ban. Magaling sa welding, sa larangan ng welding.